Hello, my dear! Hello. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your Tarot Card Reader. And yung atake ng Daily Collective natin ngayon, my dears, medyo kakaiba. Okay, kasi may nag-request. Alam niyo naman ako, pag meron nag-request, gagawin. Sabi, bakit hindi ka po daily collective reading naman po ni ganito? Ganon. So sabi ko, oo nga no, pwede kong gawan ng daily collective reading bawat zodiac sign. So, eto na nga. So, ang gagawin natin ngayon ng daily collective reading ay si Leo. Hello, my dear Leo. Kagaya na sinasabi ko, sa tamang panahon, sa tamang oras, hahanapin ka ng reading na ito. Okay, inhale. And of course, mag-exhale bago ka mag-violet. Okay, my dear? Let me see. Isasama ko na tong card na to, my dear, sa lahat ng daily collective natin, ha? Although, I do doubt kung makaka-connect siya sa mga cards natin. Pero sige, isasama ko siya kasi ang tagal niya nang naka-stack. This is the comfort card, my dear. Kwentuhang mental health. Okay? So, isasama ko siya. Kukunan lang kita, my dear Leo, ng isang card every daily collective reading. And I hope, my dear, na makatulong sa'yo. Okay? Yun lang naman yun. Isasama ko lang siya kasi naka-stack lang siya dun sa corner. Hindi siya nagagamit. So, sayang naman. 'Di ba? Malay mo, meron tayong makuha dito na makatulong din sa'yo at makatulong din sa akin. 'Di ba? Dahil ang tangi kong dasal at tangi kong hinihiling sa ating buong may kapal ng mga readings ko ay makatulong po sa ating lahat. Okay. So let's go na tayo, my dear Leo. Let me see anong card ang makukuha natin galing sa comfort card. I just need one. Isang card lang ang kailangan ko dito. Okay. Let me see. Ano ang pinaka masakit na sinabi sa'yo from someone that you love? Once again, ano ang pinaka masakit na sinabi sa'yo from someone you love? Okay. Tingnan natin sa likod, meron siyang additional message. Okay. Ang mga salita ay nag-iiwan ng sugat, pero tandaan mo, ha, yung your capable of healing. Okay, ulitin ko. Ang mga salita ay nag-iiwan ng sugat, pero tandaan mo, you are capable of healing. Totoo to. Minsan talaga, kung sino pa yung mga tao na nakakakilala sa atin, my dear, kung sino pa yung mga tao na mahal natin o talagang kilala talaga tayo since birth, sila pa yung nakakapagsalita talaga or nakakagawa ng mga bagay na hindi natin maintindihan kung bakit nila ginawa. Okay? Pero you are capable of healing, my dear. And habang tumatanda tayo, huhugot na ako from my side. Habang tumatanda tayo, my dear, nare-realize natin na lahat pala ng tao sa mundo is capable of hurting us. It really doesn't matter kung ano yung placement nila sa buhay natin, kung kaibigan natin sila, kapamilya natin sila, or kahit karelasyon natin sila. There is a capacity or posible talaga, my dear, na masaktan nila tayo. Okay, sa salita, no? Posibleng galit or something. Pero ang gusto ko lang sabihin dito, my dear, is kung hindi na beneficial yung pagkikimkim mo noong eksena na yun, kung hindi naman na nakakatulong sa'yo, it's time to heal and let go. And kung yung galit na nabuo nang dahil lang sa aksidente, yun din ang nagkukos ng bridge or ng separation between the two of you, mas magandang magpatawad, 'di ba? Para magkabati lang. Pero dito sa pagkakabati kasi, dapat parehas na side is willing, 'di ba? Parehas na side is willing. Pero kung sabihin natin nag-go separate way na kayo and then hanggang ngayon nasa isip mo pa rin kung ano yung sinabi niya sa'yo and then wala naman na,
taon na yung lumipas, I think this is the time, my dear, na mag-heal ka. So I think ang message ng card na to is for you to realize kung ano yung salita na binigay sa'yo ng someone that you love na talagang hanggang ngayon dala-dala mo pa rin. Posibleng wala na yung tao na yun, posibleng naka-move on na yung tao na yun, pero ikaw nandyan pa rin sa puso mo. Okay, yun ang nakukuha ko dito. Ano ang pinakamasakit na sinabi sa'yo from loved ones, from someone you love? Okay, so yun ang sinasabi dito sa pangalan nito, comfort card. Okay, sinama ko lang siya, my dear, kasi nasa corner lang naman, nasa gilid lang naman. So, isama na natin. Okay, speaking of corner, kukuha ako ng tarot. I will get some tarot for you, my dear, sa ating daily collective today. Bago ako mag-customize na tarot, customize oracle card. Okay, let me see. Leo. Hindi ako magmamadali, my dear, ha? Meron kang energy ng 3 of Wands, okay? Kung i-connect ko dito, my dear, meron kang healing na card. This is considered as a healing card. Ang pinaka-root lang niya, my dear, is salitang binitawan sa'yo ng someone that you love. This is energy of 3 of Wands. This is a confirmation, my dear, na merong magagandang bagay na naghihintay sa'yo. And possibly, my dear, na sama ng loob ang pumipigil, my dear, para maabot mo kung ano yung mga bagay na gusto mong maabot. Okay. Para maabot mo yung, or mangyari itong energy ng 3 of Wands, which is may kinalaman sa upgrade, level up, next level sa buhay, posibleng katuparan ng iyong mga pangarap. So, by the time na napapanood mo to, my dear, paki-analyze kung ano pa yung mga, meron bang sinabi sa'yo ang isang mahal mo sa buhay na hanggang ngayon ay dala-dala mo pa rin? Kasi baka panahon na para i-let go mo. And by letting go of that energy or that anger or kung ano man ang gusto mong itawag dyan, yan ang magbubukas ng panibagong opportunity para sa'yo sa energy ng 3 of Wands. Okay, dagdag pa ako. 3 cards tayo, my dear. Okay? Nag-experiment ako sa daily collective. Nag-i-include ako ng mga iba-ibang mga cards, okay? We have here the energy of the 8 of Swords. Correct. 'Di ba? Sabi ko kanina, merong humahad lang sa iyo, my dear, para maging successful ka. And minsan yung galit, okay, yung galit sa puso natin, minsan wala naman talaga tayo doon sa trap na situation eh. Minsan tapos na eh, nangyari, naghiwalay na, nagkasamaan na ng loob, pero nandun pa rin eh. 'Di ba? I know it takes time bago tayo maka-recover or maka-heal, pero kung medyo matagal na at 'di ba? Baka this is the time na i-analyze mo kung bakit hindi nag-go according to your plan yung mga bagay na gusto mong mangyari, okay? Baka may nasabi sa iyo isang tao tapos masyado mong dinibdib, 'di ba? Tapos para dun sa tao na yun, baliwala naman yung bagay na yun, okay? So, ang ganda ng energy kasi sinasabi dito, my dear Leo, na may something na naghihintay sa'yo. You just need to let go sa energy ng ibang tao. Sa mga past energy, yun na nakukuha ko over. It's time for you to heal, to move forward, okay? Nagugustuhan po ba ang reading? Kung nagugustuhan po ang reading, please comment naman po doon sa baba para po ma-motivate po tayo. Okay, kasi nag-experiment talaga ako. Pagdating sa mga readings, mahilig po talaga ako mag-experiment mag-experiment. We have here the energy of the Emperor. Energy ng success. My dear, may success na parating sa'yo. Okay? Galing dito sa comfort card natin, healing, kinakailangan mo ng healing, kinakailangan mo mag-forgive, kinakailangan mo mag-move on. Itong opportunity nito, my dear Leo, is hindi to darating. Hindi to yung mahuhulog sa harapan mo, yung ganon. You need to get it. You need to grab it, my dear Leo. No, I hope nagigets mo yung ibig kong sabihin. Pero this is a sure success. May parating na success para sa iyo, my dear. Yun lang, itong energy dito ng 8 of Swords, nakukuha ko, my dear, na parang wala ka naman na talaga dyan. Posibleng nasa isip mo na lang ito. Okay? Nasa isip mo na lang because of nasaktan ka, na-hurt ka, hindi mo matanggap, or posibleng walang closure, okay? Or kung anong reason, okay? Whatever reason it is, okay? So, dahil kumuha na tayo ng mga cards over here, I think magle-less tayo pagdating dito sa customized card. Kasi dati, 12 cards ang kinukuha ko dito. So, I think
ang kukunin ko na lang dito na card sa customized card is 5 cards, okay? Tama ba ako? 5 cards na lang ba? Yes, I think 5 cards na lang. Okay, kasi 1, 2, 3, 4. Pwedeng 8. Okay, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yes, pwedeng 8 cards pa sa customized na card para kumpletong 8 cards ang kailangan natin, ha? So, ayan. Last minute na lang naramdaman ko na kailangan ko baguhin tong mga ganitong mga bagay-bagay. No, pasensya na kayo, my dear, okay? So, we have 4 cards over here. Additional by 8, so that's total of 12 cards. So, nag-ano pa rin tayo, nag-match pa rin tayo sa 12 cards, okay? Let me see, my dear Leo. Additional cards tayo. Pero so far nagugustuhan ko yung ginagawa kong reading. I love it kasi parang napaka-free lang nung kanyang energy. Okay, napaka malaya lang nung ginagawa natin. Walang pressure, walang stress, okay? Nahayaan lang natin yung card na sabihin sa atin kung ano yung mga dapat nating malaman. Ang ganda nung ano mo, tarot mo, my dear. Okay, meron kang energy ng success na parating para sa iyo, pero you need to grab it, my dear. Grab mo to. No, i-analyze mo ngayon by this moment, ano ba tong humaharang? Galit mo ba to sa biyenan mo? Galit mo ba to sa best friend mo? Galit mo ba to sa kanino ba? Kanino ba ito? Ano ba tong nasabi sa iyo, my dear Leo, na masyado mo talagang dinibdib? Okay, panahon na para i-let go ito, my dear. Okay, we have here nagbubulungan na parang mga bubuyog. Okay, possible na merong mga tao na posibleng sinisiraan ka, my dear. Okay, hindi naman pwede, hindi naman as in literal siguro na direct na sinabi sa iyo itong salita na to kasi pinakamasakit na sinabi. 'Di ba? Pag sinabi kasing pinakamasakit na sinabi, possible, my dear, na pinagchichismisan ka. And we have here, nagbubulungan na parang mga bubuyog. No, yung parang nagpapakalat ng mga false information, na si Leo ganito, si Leo ganyan, yung mga ganon, okay? Ang masakit dito is, galing to sa mga tao na minsan minahal mo. Okay? So, hayaan mo na, my dear, wala naman tayong magagawa kung gusto nilang pag-usapan ang buhay mo or gusto nilang mag-comment or magbigay ng comment. Remember, my dear, bilog ang mundo. Okay, bilog ang mundo. Yung ginagawa nila sa'yo, possible na pag... Hindi ko naman dinadalangin, hindi ko naman dinadasal, my dear. Pero, posible, my dear, na darating yung araw na mararanasan din nila kung ano yung ginagawa nila sa iba. Diba, sabi pa nga nila, sabi nga ng mga matatanda, kung ano ang tinanim mo, yun ang aanihin mo. So, kung nagtanim sila ng kabutihan sa'yo, baka pagdating ng araw, hindi man ikaw ang magsukli ng kabutihan, diba, ibang tao ang magsukli ng kabutihan. Pero dahil posibleng pinag-uusapan ka, posibleng sinisiraan ka, posibleng naiinggit sa'yo, okay, posibleng nagkukos lang din ng distraction para hindi ka makamove forward, para hindi ka makapag-focus kasi nakapokus ka dun nga sa galit, okay, pag nag-focus ka sa galit, mamumunga din ng galit yan, di ba? Kung ano nga yung tinanim, yun nga magbubunga yun nga magiging bunga, di ba? Okay, nagbubulungan, may mga nagbubulungan na parang mga bubuyog, my dear. Okay, mga chismosa ito, chinichismis ka, okay, probably you are hurt, nasaktan ka because wala ka namang ginawa siguro sa kanila, my dear, para gawin nila sa'yo ito. Okay, we have here sacrifice ritual to destroy you. Ayan na nga. Sacrifice ritual to destroy you, my dear. Possible na kung sino man tong involved na tao sa iyo, my dear, I can feel, my dear, na posibleng, yes, merong mga ritual, may mga sacrifices na ritual, yes, para destroy ka. And it's really obvious, my dear, okay? It's really obvious. Ang pinaka-highlight dito is to destroy you, no? Itong energy ng ritual, posibleng isa lang to sa mga parang pampadulas, my dear Leo, para maramdaman nung tao. I can see, my dear, alam mo, my dear, pagdating sa usapin ng mga ritual, hindi ko naman hinuhusgahan ang mga tao, no? So, kung gusto mag-ritual para sa kung ano man, ganyan, hindi ko hinuhusgahan. Pero ito kasing ritual na to is iba-iba yung epekto nito sa tao. And most of the time, sa tagal ko sa usapin ng spiritual, yung mga ritual na yan is just more on parang placebo effect.
no? Kunyari, galit yung isang tao, tapos magre-ritual-ritual siya, no? So, parang nagdadala sa kanya ng comfort yon, no? Pero hindi ko naman sinasabing hindi totoo ang mga ritual, my dear Leo. Totoo ang mga ritual, depende sa gumagawa ng ritual, okay? Pero ang nakukuha ko dito is very highlighted yung to destroy you. So, meron mga energy, my dear, na nagpapakalat ng salita, pinag-uusapan ka, or baka napagsasabihan ka ng hindi maganda, pero ang pinaka main purpose nun, or pinaka main reason kung bakit ginagawa yun, my dear, is to destroy you, okay? Next card is energy ng chain, kadena. Okay? Para magkaroon, tingnan mo, 8 of sword, 'di ba? Para may stuck ka dun sa sitwasyon, para hindi mo mag-grab yung energy ni Emperor at saka yung energy ni 3 of Wands, para hindi mo makita yung mga opportunities. Kaya ang ginagawa is parang kumbaga sa tinapay, pinapalamanan ka ng mga bagay-bagay, ganon. Okay, yun ang nakukuha ko dito. Pero my dear, focus ka dun sa healing. It's about time. Pag napanood mo to, focus ka dun sa healing, my dear. Kasi once na nag-heal ka, my dear, once na pinatawad mo na yung mga tao na yan sa ginagawa nila, my dear, maniwala ka sa akin, everything will be okay, everything will be fine. Magugulat ka, magkakaroon ng transformation yung buhay mo, magiging okay yung buhay mo, my dear, kasi yung energy mo is nakapokus na dun sa abundance, dun sa mga bagay na para sa'yo. Okay. Next card is energy ng pinaglihi sa gabi. Okay? Possible na baka napagsabihan ka na malandi or basta yung mababang uri ng tao, yung mga ganyan, okay, kasi pinaglihi sa gabi, okay. Possible na yun ang sinasabi sa'yo, okay, or baka sinisiraan ka nga sa maraming tao, yun ang nakukuha ko dito. Pero once again, i-highlight ko nang i-highlight, my dear, pamamaraan lang to, it is just a form of distraction sa'yo, my dear, para hindi ka makapag-focus dun sa mga bagay na dapat, kung saan ka dapat nagpo-focus, ha? And kung makikita mo dito, my dear, mamaya na to, kung makikita mo dito si Emperor, 'di ba? Mukha lang siya naka-casual attire, pero tingnan mo ng maigi. Okay? Naka-battle suit siya sa loob, naka-armor siya sa loob. Kasi ganyan talaga dapat. 'Di ba, what a coincidence in, my dear? Nakabalot si 3 of Wands, nakabalot din si Emperor. So possible talaga, my dear, na meron talaga naghihintay na magandang opportunities, magandang something para sa iyo, my dear, success. Pero sinasabi lang talaga dito, my dear, ito lang gusto kong sabihin dito, my dear, sa pag-angat ko kay Emperor. You need to be prepared. Kasi kung gusto mo maging successful, kung gusto mo mabago ang buhay mo, expected mo talaga, my dear Leo, na along the way, meron ka talaga makakasalubong ng mga taong ganito. Okay. Hindi ka man nila masaktan ng physical, pero sasaktan ka nila ng verbal. Okay? Is either literal na sasabihin sa'yo, or pagkakalat, or ipagsasabi. Okay? Ano ito? We have here, hindi pagiging makasarili pag nagdesisyon ka na unahin ang sarili mo. Okay, baka sinasabi, ay nako, si Leo, wala kang maasahan dyan, sarili lang niya ang iniisip niya. Si Leo, hindi natin mauutangan yan. Si Leo, ganito yan. Si Leo, mayabang yan. Si Leo, pinaglihiyan sa gabi. Si Leo, my dear, they are just doing that to control you. Kung meron ka mga kamag-anak na sinasabi na makasarili ka dahil hindi ka nila napapakinabangan, kung meron mga tao na sinasabi, my dear, na ay, kaya naman nagkakapera yan kasi ganito ang trabaho niya ni, Makati kasi yan pinagliyan sa gabi, Makati yan, yung mga ganyan. They are just doing that, my dear, para makontrol ka. And at the same time, to distract you. Possible nga na meron mga tao na sinasabi na, ay, kukulamin kita, or kinukulam kita, or niriritwalang kita, or possible na sinasabi na, ay, marunong ako mangkulam, magaling ako magganito, magganyan, magganon. Ay nako, mahirap na lang magsalita, my dear, sa mga tao na ganyan, pero makinig ka sa akin. They are just doing that, my dear, because gusto ka nilang i-distract sa mga bagay na parating sa'yo. And at the same time, kasi hindi ka nila mamanipulate. Kailangan ka nilang makontrol, kailangan ka nilang mamanipulate para mapakinabangan kanila. Okay? Or sama-sama tayo dito sa baba. Crab mentality na energy. 'Di ba? Walang yayaman sa pamilyang ito. Yung mga ganon, no?
Kaya karamihan ng mga Pilipino, ito nilalahat ko talaga, tanungin nyo sa mga OFW, tanungin nyo my dear Leo, or kung OFW ko ngayon tanungin mo, karamihan ng OFW uuwi ng Pilipinas walang ipon. Grabe ang trabaho sa ibang bansa, kayod, split, tumbling, uwi ng Pilipinas walang pera. Or kung uwi man ng Pilipinas, hindi magtatagal ng taon ang pera. Kasi bakit? Lahat ng kamag-anak, lahat ng kakilala, akala nagpulot ng pera sa ibang bansa. 'Di ba? Okay, move forward na tayo. Nagugustuhan po ba ang ating reading? Do you like it? If you like it, show it. Pag-comment ka sa baba, my dear. Keep me motivated. Keep me running. Okay, let me see, my dear Leo. I love you so much. I love you very, very much. Okay, let me see. Last 3 cards na lang tayo, my dear. Last 3 cards. Ingat po palagi. Relatives. Kamag-anak mo ba ito? Mga kamag-anak mo ba yan na walang ginawa kung hindi makipagkompetensya at husgahan ng husgahan at walang kakontentuhan? Normal yan. Ay, yung anak ko nga nakabili ng ganito. Yung anak ko nga ganito ganyan. Yung anak, normal yan. Ay, si Leo, naku, makasarili yan. Sarili lang niya ang iniisip niya, puro yabang lang yan. Alam ko naman, ang trabaho naman yan doon, ganito ganyan, Makati kasi yan, ganito ganyan. Ay, si Leo, iba-iba ang anak niyan, iba-iba. Ano yan, foreign nation. Lahat na ng country, meron na yan. Nako, ang mga relatives, minsan ganyan talaga. We have relatives cards over here. Possible na relatives mo ito. Okay, pero hindi ko naman kino-close yung ibang options. My dear, forgive them. Patawarin mo sila and mag-focus ka sa healing. Okay? Mag-focus ka sa healing. Alam ko masakit. Alam ko naghahanap ka ng explanation. Alam ko gusto mo ng clarification. Valid reason kung bakit kailangan nila gawin sa iyo to. Pero minsan, my dear, hindi kinakailangan ng valid reason ng isang tao, my dear, para maging hateful. Yun ang sasabihin ko sa iyo, my dear, hindi kailangan ng isang tao ng sapat na ebidensya at ng valid na rason para maging hateful sa kapwa niya tao. We have here, somebody wants you dead. Hindi man literal na as in talaga bulagta, pero gusto nila like to the point na sinasabotage nila, my dear, yung future mo at gusto nila ma-focus lang yung attention mo sa kanila ng 100%, na mabothered ka sa mga ginagawa nila. Parang sinasabi nila sa'yo, huwag ka nang kumain. Tama ba ako? Huwag ka nang kumain. Huwag ka nang huminga. Leo, wag ka nang kumilos. Dito ka na lang, mag-focus ka na lang sa amin. Magtanim ka na lang ng sama ng loob, Leo. Dibdibin mo yung mga salita na sinabi namin sa'yo. Wag ka nang mag-focus sa paghanap ng pera. Wag mo nang i-grab yung mga opportunity. Magtanim ka na lang ng sama ng loob. Wag kang mag-healing. Balutin mo ang puso mo sa galit at sama ng loob. That's what they want you to do. And anong gusto mangyari? Somebody wants you dead. Hindi man literal na asin sasaksakin ka or babantayan ka sa kanto, pero to the point na parang ginaharang nila, my dear, yung opportunity mo para mabuhay at makakain. Parang ganun na rin yun. 'Di ba? What do you call this? Pina-inosente lang na pamamaraan. Tama ba ako? Okay. Last card tayo, my dear. Patawarin mo na lang itong mga tao na to, my dear, and mag-focus ka sa healing, okay? Tandaan mo na lang, my dear, na mayroong mga tao na dumarating sa buhay natin para maging part ng ating experience, para maging better and strong person tayo, my dear, kasi hindi magiging mabait ang mundo talaga sa atin, okay? Ganun na lang yon. Huwag mo na lang isipin na dati kitang minahal or kamag-anak kita or something. Hayaan mo na. Life must go on, my dear. Last card tayo, Leo. Last card. Okay, ayun. Kompleto na, my dear, ha?
Sa susunod po ulit, abang-abang na lang po. Don't forget na mag-subscribe, click the notification bell para you will be updated every time na meron tayong mga bagong uploads, ha? So, subscribe, click the notification bell, and kung pwede naman palambing, pa-share po ng video natin sa mga social media platform natin. No, palambing naman po. Ayan. Okay, last card natin is remember who you are. Wag mong hayaan, my dear, na baguhin ka nila. Alalahanin mo kung sino ka. Alalahanin mo yung mga pangarap mo. Kasi walang ibang gagawa niyan. Walang aabot ng emperor para sa'yo. Ikaw at ikaw lang din. Okay? Remember who you are, my dear Leo. Isa kang Leo na punong-puno ng pangarap. Isa kang Leo na very positive lang sa buhay. Isa ka sa Leo na really just out positive na energy. Hindi ikaw yan. Yung nagtatanim na sama ng loob na ganyan, na nagkikimkim, na nagmamarinate ng mga kung ano-ano dyan. Hindi ikaw yan. Okay? You are a born leader, my dear Leo. Okay? Remember, yung zodiac sign mo, Leon yan. Diba? The Leo. Diba? Rar. Diba? So, patawarin mo, my dear. Babasahin ko to for the very last time bago tayo mag-closing. Once again, my dear, ano ang pinaka masakit na sinabi sa'yo from someone that you love? Sa likod, ang mga salita ay nag-iiwan ng sugat. Totoo yan. Pero tandaan mo, mayroon pang ha. Tandaan mo, ha, you are capable of healing yourself. Kung nasisira na, my dear, ang buhay mo, hindi ka nakakaalis dyan sa sitwasyon mo, baka etong reading na ito ang kailangan mo. Okay? So, my dear Leo, maraming salamat po sa pagsama sa akin sa reading na ito. And lagi ko pong dasal at hiling sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Always remember, my dear, tatandaan po natin ng mga cards ay gabay lamang po. Tayo pa rin po ang gumagawa ng ating kapalaran. Maraming salamat po. Thank you, Leo. Love you.